Hi, this is your Tito L at pag-uusapan natin ngayon ang Suzuki Alto 800. Actually, isa ito sa naging pinakamurang kotse sa buong Pilipinas years ago. So, tara at reviewin natin ito. Ang Suzuki Alto ay isang Japanese car na pinace out sa Pilipinas noong year 2020. Hanggang ngayon ay may Alto pa rin sa production. Sa katunayan, itong itsura ng 2023 model sa India at ang 2023 model sa Japan as a K-car. Reliable ang sasakyan ito at napatunayan ng talagang matibay. Dito sa harap makikita mo ang headlight, signal light, engine hood, windshield, dual wiper, at plate holder. Fog light ready na rin ito. So, anytime, pwede mo siyang lagyan ng fog light. Sa malapitan ganitong itsura. Ito ang right front light, left front light, ang Suzuki Espresso logo emblem, ang windshield, at ang wiper, at ang plate holder. Lagay ng fog light. At sa kabila meron din. Dito naman sa side makikita mo ang 13 inches na steel wheel, manual sliding windows na roll down and up, door opener na animoy 90s style, aftermarket na wind visor. Mas maliit pala ang gulong nito kaysa sa gulong ng Suzuki Espresso na may sukat na 14 inches. Ito ang side mirror at simple lang ang linings niya, ganyan. Diretso lang ang ukit niya. At meron din sa baba na ukit na lining. Ganyan. Ang ground clearance pala nito ay 160 mm. Sa driver's seat, ganito ang makikita mo. Makikita mo ang dalawang upuan at ang pinaka-dashboard. Kung mapapansin mo, adjustable ang headrest ng driver's seat. Daig pa ang Suzuki Espresso na mas mahal kaysa sa Suzuki Alto. Ito ang mga seatbelt sa harapan. At ito pa ang isa. Sa harapan dito sa may driver's side, ganito ang ilan sa mga makikita mo. Ito ang steering wheel, instrumental panel, center console, center aircon vent, right aircon vent, left aircon vent, radio infotainment, manual gear shifter stick, water bottle holder at assorted na lalagyan, foot controls, left speaker, at right speaker. Ito nga pala ang ibabaw ng dashboard. Aftermarket na back view mirror, left sunshade without mirror, at right sunshade without mirror din. May switches dito. Maliit na lalagyan, isa pang lalagyan, at glove box.
Door pocket sa left door pero wala sa kabilang pintuan. Ignition switch. Right stick switches. At left stick switches. Again, ang aftermarket back view mirror. At ang dome light. Kapag binuksan mo ang ignition, ganito ang makikita mo. Ayan ang instrumental panel. At itong infotainment radio. So, ito ang kabuuan ng dashboard. Dito sa driver seat, 5'10" ako. Pero ang headroom ko dito ay paganyan. Malaki siya. Although hindi ko alam kung naitataas pang upuan dito sa driver seat. Ang legroom ko naman dito sa driver seat ay ganyan. Ganyan. Dito sa driver seat position ko to ha. In-adjust ko na yung upuan ko rito. Ang haba ng upuan dito sa likod ay 112 cm lang. Mas maliit ng konti kaysa sa upuan ng Suzuki Espresso at ng Bajaj RE na may sukat na 114 cm. Kaya mahirap magkasya ang tatlong tao. Mas better kung dalawa lang ang sasakay dahil maliit din ang legroom. Mamaya, ipapakita ko sa inyo ang legroom. Adjustable din ang headrest sa passenger seat. Walang compartment o cellphone charger dito. Dito ang trunk space compartment. Ganito siya kalaki. Dito naman sa passenger seat, ang headroom ko rito ay ganyan na lang, no? Halos wala na. Siya nga pala 5'10" ang height ko. Dito naman sa passenger seat, ang legroom ko ay ayan. Wala na. Dikit na sa tuhod ko. Ito nga pala ang driving position ko sa height ko ha. Tapos ito yung legroom ko. So again, wala na talaga. Dito naman sa back, makikita mo ang signal lights, brake lights, reverse light, back windshield pero walang wiper, plate holder. Sa malapitan ganito ang itsura. Ito ang Suzuki emblem, ang susian sa likod. Isa pang emblem. Isa pang emblem. Left backlight. Right backlight. Plate holder at back bumper. Back windshield. Ganito ang trunk space niya. Makikita mo na hindi naman siya maliit. Susukatin natin. 1, 2, 3, 4, 4 at kalahati ang dangkal ko sa length. Sa width naman ay 1, 2 at kalahati, 2 at kalahating dangkal. Ang spare tire nga pala ay nasa ilalim ng trunk space. Ito ang kanyang spare tire. Ang makina niya ay 796cc, 3-cylinder, gasoline powered. Ito ang complete specification niya. Maraming salamat kay Cecil Galang na pinsan ko na nagpahiram ng Suzuki Alto sa akin. So that's it. Thank you for watching. If you like my video, please subscribe to my channel. Maraming salamat po.